Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, Leo reading. Ano meron dito? Ace of Wands, Knight of Swords, Page of Wands. Ano ba itong Ace of Wands natin? The Empress. So, dalawa yung tao. So, pag ganyang dalawa tao, energy sila lahat. Ito sana bida ko eh. Kaya lang, dalawa to. O, pwede rin namang mag-asawa sila. Mag-asawa, may anak, pamilyado. Kaya lang kukunti yung ano ko description kung gagawin kong tao to. So, ito lang yung description natin. So, ang dating sa akin, hindi ko ito gagawing tao. Energy na lang. Anyways, may someone dito na gustong ma-achieve ang kanyang dream, wish. Alam niya sa sarili niya na kailangan niyang mag-take action, mag-effort, maghintay at i-face ang mga challenge na pwede niyang kaharapin, pero willing siya dito maging productive. Ganun ang dating sa akin. Ano kaya yung wish na yun? Pero ito'y susunod, Knight of Swords.
Ano kaya tong The Star? Ano ba yung wish niya na gusto niyang mangyari? At alam niya sa sarili niya mahirap. Pero willing siyang mag-effort at maghintay. Actually, doubt nga siya dito. Pero since may emperor dito na para bang willing siyang i-face ang mga challenges na maaari niyang makaharap. So to, ano tong The Star? Oh, yeah. So, yan yung The Star Tree. Bear Coffee. Nagmukha tong reconnection eh. May someone na nawala sa buhay niya. Probably babae. Na nanay na. Di separation reading pala to. Yung lalaking tao or babae kung extrovert. So, yung lalaking tao or babaeng extrovert, gawin na lang nating masculine energy at yung partner niya, yung feminine energy. So, pag feminine energy ay lalaki. Pag feminine energy ay babae. Babaeng tao or lalaki kung introvert. Okay. Since mahaba yung description, gawin ko na lang masculine at feminine energy. Ang bidan natin dito ay masculine energy. Naghiwalay sila nung feminine energy. Yun ang wish niya. Ang wish ay mag-reconnect pa sila somehow. Pero yung feminine energy dito ay may anak na. Whether anak nila pareho or anak sa iba. So, may anak na siya. Yung feminine energy. Or gusto niya pa sigurong mag-reconcile silang dalawa. Mag-reconnect at mag-reconcile. So again, ulitin ko. Separation reading to. Alam niya sa sarili niya malabo na to. Itong wish niya. Pero handa siya mag-effort, maging patient. Mangyari lang tong reconnection. Ngayon, ano tong Knight of Swords? Knight of Swords, Eight of Swords.
So, ano to? Knight of Swords. Kinalarify ng Eight of Swords at Chariot. Ang dating sa akin, magkakaroon na siya ng decisive action na harapin ang mga obstacle. Decisive action, pagtagumpayan or harapin ang mga obstacle along the way or challenges na lumilimita sa kanilang lumilimita o blockage sa connection nilang dalawa. Ano ba tong Eight of Swords? Parang pag-take action. Siguro dati nagpo-procrastinate siya. Ngayon magti-take action na siya. Alamin natin, malawak kasi eh. Ano ba yung Eight of Swords? Na parang ito yung nagdudulot ng obstacle o blockage. Kung bakit hindi agad or hindi pa mangyari itong ano ba yung mga na-encounter ng masculine energy na nag-cause para magkaroon ng blockage. Ano ba magandang description? Ano ba yung mga obstacle o blockage na humaharang, ayun na lang, sa masculine energy, kaya hindi agad-agad nangyayari or hindi agad nangyayari itong reconnection or reconciliation. Ano yung mga challenges, problems, obstacles? Ayun na lang, Eight of Swords. Bakit hindi pa nangyari agad, diba? Kung gusto niya pala ng reconciliation, ba't di niya agad gawin na agad, diba? Kahit dati pa. Bakit ngayon niya lang naisip to? Ring. Ito pa, garden. Well, maraming pwedeng case kung bakit nahihirapan yung masculine energy sa connection nila. Bakit hindi niya pinaglaban? Kung gusto niya pala tong feminine energy, bakit hindi naging sila agad, 'di ba? Ba't di niya sinuyo? Bakit wala siyang ginawang paraan in the past? Ang lumilimita, let's say, maraming ang pwedeng case. Una, long distance relationship. So, feeling niya, dream lang tong ganitong klaseng connection. Hindi realistic. So, pag hindi realistic, napanghinaan ng loob na worth it ang ganitong klaseng connection dahil nga challenge ay distance, lalo na kung nasa abroad, foreign land, ang layo nila sa isa't isa, or foreigner in a way na kaiba ng culture, iba ng religion, iba ng beliefs. Maraming wedding case. Ngayon, kung di ganon,
Hindi distance. Pwede rin namang parehong Pilipinas, kaya lang malayo pa rin. Example, Luzon, tapos Mindanao, ang layo, di ba? Layo pa rin. So, kung hindi nga distance or culture, maaring may inferiority issues siya. In a way na gusto niya munang maging successful sa kanyang trabaho bago mangyari itong reconnection. Gusto niya muna i-prove ang sarili sa pamamagitan ng pagiging successful sa work para hindi niya na ma-feel yung sense ng inferiority na hindi siya worth it or wala siyang pera para masustain or para maitaguyod ang relasyon nila, lalo na kung pamilyado sila or syempre ang goal ay magka-family, di ba? So pag ganun, syempre relasyon obviously may tendency ng family, so gusto niya muna maging stable financially bago niya maisip magseryoso or magpakasal. Pero ako tingin ko kung magbabalik man ng taong to, gusto niya ng commitment or ng kasal, magstay na for good. Pero again, in the past, may inferiority issues nga siya in a way na feeling niya hindi niya pa kaya harapin maging seryoso sa relasyon kasi nga magastos. So gusto niya siya yung maging leader, magdala ng relasyon. Kaya ganun, hindi sila nagtagal kasi nga alam niya sa sarili niya hindi siya pa qualified maging committed sa relasyon, whether may anak sila or wala. Ganun anong dating feeling niya hindi niya pa kaya bumuo ng pamilya. Kasi nga, di pa siya financially stable. May may pangatlo pa ba? May mga tao sa paligid niya na nakakapekto sa relasyon nila. Yan yung blockage, obstacle, limitation, problems na lang, challenge na nakaharap nilang dalawa sa relasyon na to, or pwedeng sa side lang ng masculine energy. Pero ngayon, sabihin natin years later, after nila maghiwalay, nag-focus siya sa kanyang trabaho, in-improve niya ang sarili. Kaya ngayon, willing na siya mag-take action at makipag-ayos na dahil may confidence na siya dito. Yung dating, kumbaga may mga na-achieve na siya sa sarili niya na
nag-bring ng confidence. So, dahil nga may confidence na siya, doon niya na-realize na gusto niya nang mag-settle down. At ang naisip nga niyang partner na gustong makasama ay yung Leo pa rin. So, ito nagte-take charge na siya. So, dati may limitation. Buti nang nauna to. So, ngayon gusto niya nang harapin ang mga challenge na to, or harapin mismo yung Leo at makipag-ayos na. Kasi nga, probably na ayos niya na dito yung obstacle na pinroblema niya in the past. Dahil sabihin natin may kinalaman sa financial stability, o baka may trabaho na siya ngayon na stable, kasi dati let's say wala, or sabihin natin dati nag-aaral pa sila, diba, wala pang trabaho. So ngayon may na-achieve na nga siya, like may stable job. Kung hindi stable job ay baka na-promote siya sa work or nagkaroon ng position, so depende. Pero tingin ko satisfied na siya sa kung ano meron siya, at hindi niya na nararamdaman yung inferiority complex. Tama ba? Teka, sabi ko sa internet, minsan nagsasalita ako ng kung ano-ano, tapos hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi ko, bigla ako na lang naiisip. Teka lang, inferiority, ayun nga, may nakalagay pala talaga. Eto, sabi sa Oxford, ano ba to? Languages Dictionary. Ang meaning ay an unrealistic feeling of general inadequacy caused by actual or supposed inferiority in one's sphere, sometimes marked by aggressive behavior in compensation. Ayun nga, meron pala talagang word na inferiority complex, in a way na feeling niya ay inadequate daw siya, or kulang, or na-insecure ba. Na-insecure siya kasi feeling niya below siya ng estado sa ibang tao. Nanliliit ba, in short? So, feeling niya nanliliit siya. Yun na yun, pinaka-short. In short term. Inferiority complex, nanliliit or insecure. So, yun nga, ang dating, ganun yung nangyari in the past na hindi niya masabi due to pride or ego. Pero ang mahalaga nandito na siya at gusto niya nang mag-take action at makipagbalikan. Pero sisimulan muna niya sa reconnection, kasi kaloka naman kung kakabalik pa lang niya tapos sasabihin niya na agad gusto niya makipagbalikan. So, gumagawa siya ng strategy. At ang strategy muna niya ay mag-reconnect sila. Okay? Yun yung first plan, reconnection. Ngayon, page of source. Grabe yan, dito pa lang tayo sa night of source. Page of wands. 24 minutes na pala to. Ano tong page of wands? Oh, isang card na lang. Maganda naman yan. Tatagal ako naintindihan ko naman agad. So, isang card na lang yan. Yung page of wands natin, kinalarify ng the Fool. So, mukha naman siyang positive in a way.
na ito na yung future outcome kasi natin, mag-i-initiate na siya dito. Ito kasi decisive action. Ito yung thinking pa lang niya karoon decisive action. At mukhang isasagawa niya talaga dito sa page of wands na may kinalaman sa initiate wands. Kasi beginning, new beginning din kasi yung page ay bata, so new beginning tapos wands action. So pag initiate ng action ng new beginning, ano ba yun? Pag-ulit new beginning. So rin pag take action ng new beginning, in short, pag start ng action at mangyari na tong new beginning, or pwede rin pag take risk at i-approach na for good yung Leo. Sabi ang dating dito, expect natin na may someone from the past, probably ex, na all of a sudden bigla siyang magbabalik. At yun nga, kakapalan niya na ang mukha niya, harapin ang Leo, lalo na siguro kung alam niya sa sarili niya na malaki yung kasalanan niya, so hindi niya maharap yung Leo agad-agad. Pero this time mukhang magte-take risk na nga siya dito, kakapalan niya ng mukha na i-approach ang Leo kahit alam niya sa sarili niya na baka mapahiya lang siya or i-reject lang siya, na kumbaga yung tawag dito, yung fear niya to try niya i-overcome, okay, at i-face kung ano nga yung mga pwede niyang kaharapin kung sakali man na mag-reconnect sila. Let's say kung sigawan man siya or awayin sa text or sa call, yung reaction ba, puno siya ng takot din kasi at the same time tatakot siyang harapin yung Leo, yung galit ng Leo, kasi alam niya sa sarili niya na may kasalanan nga siya, malaki kasalanan niya, kaya hindi niya rin agad-agad na approach yung Leo kasi takot din siya. Alam niya rin sa sarili niya na iba magalit, or depende nga sa kasalanan niya, na alam niya sa sarili niya hindi katanggap-tanggap at kagalit-galit talaga. So dating sa akin, kakabalan niya na ang mukha niya na harapin ang galit ng Leo. Overall, hindi na niya iisipin ng sarili niya. Ang mahalaga ay mag-reconnect sila at masabi yung side niya siguro kung bakit niya nagawa ang mga nagawa niya in the past. Kaya lang di ko na i-clarify ano ba yung ginawa niya in the past. Basta na-pick up ko lang dito ay yung ano yung mga obstacle kung bakit hindi agad nangyari yung reconnection. Kung mahal niya pala yung Leo, bakit hindi niya pinursu agad. Yun yung topic natin kanina eh. Kaya lang kasi 29 minutes na to. So magtatagal ako, baka wala naman ako outbag, masyado nang mahaba yung breathing. But again, ang reason bakit hindi siya nagbalik agad, although mahal naman niya yung Leo, ay dahil nga may inferiority complex siya, at ang topic ay regarding financial stability, na parang insecure siya sa topic ng pera, kaya hindi niya muna magawang magseryoso.
Or pwede rin dahil nag-aaral pa sila, or hindi siya pa stable sa career, hindi pa siya permanent, or bago pa lang siya sa work, or hindi pa siya na-promote, or wala pa siyang position. So, yun yung nag-cause ng delay. Bakit hindi niya agad naharap yung Leo? Pero overall, di ko nga masabi kung ano yung pinagabayan nila since kulang na tayo sa time. Basta ang mahalaga dito ay malaki ang chance na magbalik ang taong to at makikipag-usap siya. Yun muna yung first step. Or siguro sasabihin niya yung side niya. Basta ang mahalaga ngayon ay ang first step ay kausapin ang Leo. Kasi nga siya dito Emperor. May strategy siya dito. Plan 1, 2, 3 hanggang Plan A to Z. So Plan A ay kausapin. Hindi niya muna totoksikin ang Leo in a way na gusto niya agad sabihin na gusto niya makipagbalikan. So, ang gusto muna niyang i-execute ay Plan A. Ang Plan A ay kausapin ang Leo. Siguro kapag tingin niya komportable na sila sa isa't isa, sa kanya i-bring yung topic ng reconciliation. But again, sa part na to, more like gusto lang muna niyang makipag-usap. Kasi nga nandito yung Knight of Swords. Saka page. Ito yung message din. Communication message. Ito yung action. Gusto niya makipag-usap in short. Kung ito lang tatlo. Ngayon. Lalagay tayo ng clue. Ito yung possible ex-partner ng Leo sa reading na to. Pisces, Aquarius, Gemini. Ngayon, kung di man para sa inyo tong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa inyo. Ang ganda agad. Isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, kapwa Leo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.